To facilitate this reflection that we are actually having today. And when I was wondering ano kayang topic na magandang pagnilayan ngayong Lenten season na ito, I took upon the topic of actually what is our what's going on in the church right now. I'm very sure you're familiar with the Synod on Synodality that we are still undergoing as of this moment. Siguro a good number of you medyo nagsawa na, no? Probably a good number of you are still wondering, Father, ano ba talagang bago dito sa Synod on Synodality nito? Bakit pagkatagal-tagal? It started way back, kailan po? 2000? Any guess? 2021. No? That was at the height of the pandemic. No? 2021. And even until now, hindi pa rin tapos. Supposed to be 2023. We are going to end it already. But it was extended. Father, bakit pa in-extend? No? Well, the reason why it's extended is because they see, at least the organizers, and ako personally, I'm seeing the benefit of what we are doing right now. Father, ano ba itong synod na ito? No? It's not exactly something new in the history of the church. The first synod that happened even during biblical times in the Acts of the Apostles. No? Acts of the Apostles parang andoon ang synod, andoon na yung synod, yung pagpupulong ng mga leader ng simbahan upang pagnilayan ang iba-ibang mga bagay na nagaganap. No? Lalo tigit pag mayroong controversy na nagaganap. No? So ano nangyari? Ano yung unang synod na naganap? It was in Jerusalem. No? Jerusalem, buhay pa ang mga apostol ni Kristo. Nagkaroon ng debate. Nagkaroon ng konting issue. Why? Because eventually what happened was this. St. Paul started preaching the good news of Jesus Christ to the Gentiles. And a good number of the Gentiles started to have faith in Jesus. Now, ang problem is ganito. Father, paano yan? No? Ang nangyari is, will they need to subscribe? Will they need to follow the requirements in the law of Moses? Particularly about, anong topic? Anybody who can guess? Yes! Circumcision! No? Why? Because it was mandatory according to the law of Moses. Siyempre mga Hudyo yan. And we know very well na mga Hudyo, kalalaki ang Hudyo, kinakailangan yan. Bahagi yan ng buhay nila kahit naman si Jesus Christ is circumcised as a Jewish person. Ngayon, ang question ngayon dito is, pag ikaw ay hindi Hudyo, pero naniwala ka kay Kristo, kinakailangan mo bang sumunod sa batas na yon? Nagdedebate sila, syempre naman. Kinakailangan din silang ma-circumcise because Jesus Christ was circumcised, Jesus was a Jew. No? Pero yung iba naman, hindi naman kami, we are not embracing, no, Judaism as such. What we are embracing and following is Jesus Christ Himself. No? So during that synod in Jerusalem, what happened was, ang nanaig, ang paggagabay ng Espiritu Santo nagdala sa mga members ng synod na yon na hindi kinakailangang ma-circumcise ang mga hintil pag sila'y sumunod sa yapak ni Kristo. In the very famous words of St. Paul, what is required is not the circumcision of the flesh, but the circumcision of the heart. No? Circumcision of the heart. So, synod is not exactly new in the church. But on the other hand, there is something new, especially with what Pope Francis initiated. And what is this? No? Dati kasi, ang mga synod, who are the ones attending and discussing and debating and deciding on the things that need to come out in a synod. Most of these are bishops, priests, religious sisters, lay leaders, people who studied theology. No? So, anong magiging basihan sa pakikiisa at pakikisangkot sa isang synod? Unang-una sa lahat, posisyon mo. Yung posisyon mo, ikaw ay pare, ikaw ay obispo, no? Ikaw ay laikong leader. At dahil sa posisyon mong yan, no?
Marami kang nalalaman sa buhay ng simbahan, kung kaya nga naman makiisa at makisangkot ka sa buhay ng simbahan. Pope Francis totally removed that. Pope Francis removed that, not because it is important, but because it is not crucial. No? You don't need to have a position in order to intimately be involved in the life of the church today. You don't need position. Father, second requirement na usually nangyayari. If you don't have the position, at least you did further studies. Ikaw ay isang expert sa aspeto ng buhay ng simbahan. Theology, canon law, philosophy, morality, etc., etc., scriptures, lahat ng bagay na yan, dapat may pinag-aralan ka. Bakit? Dahil kung ikaw isasama sa isang synod, pagpupulong ng mga tao, kinakailangan meron kang laman dito sa uyong utak. Kaya dapat ikaw ay educated, may pinag-aralan, may degree. Again, Pope Francis, no, di naman kinakailangan yan. Kay Pope Francis, ano yung kaisa-isang kondisyon para ikaw ay makisangkot sa buhay ng simbahan? Anybody who can guess? There's only one requirement, and that requirement is the Holy Spirit. No? The Holy Spirit. And I tell you, tinanggap na natin, and we possess that Holy Spirit in our life. Kailan natin tinanggap ang Espiritu Santo? Binyag! Yes! Nung araw nang tayo'y binyagan, tayo'y naging mga anak ng Diyos. We have become children of the Father, and that's exactly the very reason why we address God, our Father, precisely because we, through baptism, have become children of the Father. No? Alam po ninyo, nakakatuwa. Bakit? Pag tayo'y isinilang, yung mga magulang natin, nanay at tatay natin, they become our parents. No? Given yan, obvious yan, ha? Pag tayo'y isinilang, no? Our parents, nanay, tatay natin. Pero, the beautiful thing about baptism is this. Pag ang isang tao'y bininyagan, yung batang yan, magiging kapatid natin. Kapatid na. Yes, kahit na yung nanay at tatay, on the basis of baptism, yung nanay at tatay na yan, magiging kuya at ate sa pananampalataya. No? Magiging kuya at ate. Yung lolo at lola, magiging kuya at ate ng batang bininyagan. Yes, kahit yung mga tao dyan sa kahit sino dyan sa tabing bahay nila, kuya at ate. Kaya nga, you know, sometimes some people are asking, Father, I don't go to church. Why? Because you know, Father, when I go to church, we do this, we do that, etc., etc., but I hardly know people there. Ano bang connection nila sa akin? Hindi ko naman sikilala. Magkaano tayo ng peace be with you, no? Marami tayong mga gestures na ginagawa sa misa, pero I don't even know these people. Yes, you don't know these people, pero ito nakakatawa. As far as faith is concerned, yung taong sinasabihan mong hindi mo kilala, kapatid mo yan. Kapatid mo yan. At kung ikaw nagrereklamo bakit hindi mo kilala at napakahalaga pala sa iyo, dapat makilala mo yung taong yan, then bilang kapatid sa pananampalataya, it's your responsibility, ipakilala mo sarili mo sa kanya. Brother, sister, ako pala si Kenneth. Kamusta na? Anong pangalan ninyo? Etc., etc. Why? Because we don't see the radicality of the gift of the Holy Spirit that we actually receive. No? Yan ang nakakalimutan kasi natin eh. No? Sometimes we end up forgetting that we are brothers and sisters on the basis of our baptism. On the one hand lang and don't quote me here, yan yung isa sa mga disadvantages of infant baptism in the history of the church. Sa kasaysayan naman ng simbahan, hindi naman binibigyan ng mga bata. No? Hindi mga batang binibigyan. No? Later developments na lang yan. Kahit naman itong si San Agustin, ang ating patron dito sa ating katedral, kailan siya bininyagan? When was he baptized? At a very late age already, he was baptized when he was already in his 30s. No?
He was in his 30s already when he was baptized. He was merely a catechumen before his baptism. And catechumenate is that period wherein we are given instruction. We are given opportunity to know and understand and appreciate our faith. Yung nga lang, sa atin, wala nang ganyan-ganyan catechumen. Culturally, bibinyagan ka kaagad, matapos mabinyagan. Yung ang problema nga lang ngayon. You know, sabihin ko na, no? I was born August 23. No? August 23, so many years ago. No? 48 years ago. Kaya obvious ng mga white hairs sa aking 48 na po. 2 years na lang, 50 na. And additional 10 years, senior citizen na, dual citizen na ako. And I look forward to that. No? So, August 23, kailan ako bininyagan? During our time, yung bata-bata pa kami, hindi pinapatagal. No? Once na ba pinanganak, a few weeks, bibinyagan na. That's why August 23, I was born. September 8, no? September 8, I was baptized already. No? Talagang, that was during our time. Ngayon, panahon ngayon, medyo pinapatagal ng konti. No? Usually, ang mga binibinyagan ko mga bata, no? First birthday, tinataon. For practical reason, Father, para naman makatipid ng konti. No? Para birthday na rin, baptism na rin, minsan ang handaan, minsan ang pag-iimbita ng mga tao. Wala namang problema dyan. Okay, sure, no problem with that. But the point here is this, binyagan ka man ng bata, binyagan ka man ng matanda, you're supposed to know the impact of your baptism. No? And sometimes yan ang nakakalimutan natin. No? Yan nakakalimutan natin. The topic that I'll be discussing is exactly what the Synod on Synodality is inviting us to reflect on. And what is this? No? Radical inclusivity. No? Alam niyo nagiging trend sa simbahan natin ngayon, no? Nagiging trend sa simbahan natin ngayon, nagiging exclusive tayo. No? Mind you, group identity requires a certain kind of exclusivity. No? For example, kami mga pare, pag sinabing, oh, I'm a priest. Next question, you belong to which diocese? No? Why? Because I'm a priest of the Diocese of Iba. No? So, hindi lang basta pare, kundi kung nasa ang diocese ka rin. Kasama po pa dyan, diocesan ka ba o religious ka? No? Mga ganun ba dating? Even as a student, no? Kaya nga meron tayong identification. No? We identify ourselves as student of this particular school. Pero pag wala kang ID, no? Mahirap. There's a certain level of exclusivity. No? But you know, as a church, bilang simbahan, lalo tigit sa panahon natin ngayon, we need to recognize and embrace radical inclusivity. No? Meaning, pahintulutan nating anyayaan ang ibang tao sa buhay natin bilang isang simbahan. Alam po ninyo, isa sa mga napakahalagang bahagi ng simbahan, struktura ng simbahan, no, marami mga importante yan. Siyempre, importante yung altar, tabernacle, etc., no? Pero one of the things that we tend to overlook, no, is the door of a church. No? Napansin niyo ba kung bakit kalimitan ang mga simbahan ang lalaki ng pintuan? No? Father, malaki ang pintuan because in case na magkaroon ng sunog, mabilis lumabas. No? Practical din naman, totoo rin naman talaga, no? No? Pag nagkaroon ng sunog, wala naman sana, no? Na mabilis lumabas. Father, magandang malaki ang pintuan ng simbahan. Bakit? Dahil pag mapapahaba ang sermon ni Father at kinakailangan mo na maghabol sa next appointment mo, makakalabas ka kaagad. Sure. But you know, ang simbahan ay napakahalaga. Bakit? Ito ay simbolo ng pagtanggap at pag-welcome ng mga tao. No? Dahil kung
palilitin mo ang simbahan, ang pintuan ng simbahan, o dili naman kaya kung itatago mo ang pintuan ng simbahan, may hirapan silang makapasok. No? That's why structurally, ang mga pintuan ng simbahan malalaki talaga at sinasadyang malaki, no? Because it's supposed to symbolize how we welcome other people inside our life in the church. No? Yan ang simbolo ng pagtanggap natin, no? Natatandaan ko nga dati, no? What do you call this? Ang baptistry ando doon sa may harapan, no? Banda rito po, tabi ng main entrance ng simbahan natin dito, no? And you know, in all churches ganyan talaga. Bakit? Dahil ang binyag, siya rin ang simbolo ng pagpasok ng mga tao sa ating simbahan. No? Kung babasahin po ninyo yung talagang rito, strictly speaking, yung rito po ng pagbibinyag, ang simula ng pagbibinyag, doon talaga sa may halapan. No? And then after i-welcome, magpo-procession papunta dito sa harapan. No? Yung may reception, may rite of reception, yun nga lang, to make things simple, to make things more practical, ay, isa-isa na, dito lang ang Father sa gitna para wala nang problema. Wala nang problema dyan nga. But sometimes what happens is, we deprive ourselves of the very beautiful symbolism that we have in the church. At alam po ninyo, sa simbahan, napakarami ng simbolismo na nangungusap sa atin kahit wala man lang salitang lumalabas sa ating mga bibig. No? Maraming mga symbolism na ginagawa tayo, no? For example, every time you enter the church, sinasawsaw natin ang ating daliri doon sa holy water font diyan. Why? No? In order to remind ourselves of baptism. No? Yung nga lang pag minsan, no, sabi nga ng isang tao, Father, sinasawsaw natin yan nang sa gayon pagpasok ng simbahan, natatanggal ang ating kasalanan. No? Napakaganda. O sige, pwede na rin, no? Para pagpasok natin simbahan, at least malinis tayo. Sinasawsaw natin ang sarili natin, no? Para matanggal yung kasalanan natin. Kaso nga lang, ang problema, bakit pag lumalabas tayo, sumasawsaw ulit tayo? No? Ay, Father, o yan, at least paglabas uli, yung iniwan mong kasalanan, may uwi mo na uli. parang ano, di ba pagpapasok ka ng mall, iiwan mo yung yung baggage counter. Pagkatapos pag-alis mo, dadali mo ulit yung baggage na iniwan mo, no? No? Yeah, sometimes problem nangyayari sa atin, no? But no. We need to recognize that because of our baptism, we are all connected. Magkakapatid tayo at iisa lang ang Ama natin sa langit. And you know, sometimes yan ang nakakalimutan natin. Ang sinuggest sa atin na tema ay to enlarge the space of our tent. No? To enlarge the space of our tent. Why? Because during the biblical times, no, we know very well that the Israelites, they are nomadic people. No? Pag sinabi natin nomadic people, they transfer from one place to another. Parang katulad ko rin, no NPA, no permanent address, no? Kung saan-saan nagsiset up. So pag kinakailangan nila na magstay sa isang lugar, nagsiset up sila ng tent. At ang tent nila noon, talaga nga namang malalaki. Malalaki, tela, kahoy, may mga tali. Just imagine, no? Pero ang nangyayari dito is, ang maganda dito is, they can expand their tents. Konting habi lang yan ng tela, lalawak at lalaki ang kanilang mga tents. At bakit ganun? Because alam naman nating lumalaki ang pamilya. And yes, meron din kasing ibang mga taong wini-welcome natin sa ating buhay. At yan ang hamon sa bawat isa sa atin, to enlarge also the space of our tent. In the Mass of Pope Francis in St. Peter's, way back in March 14, 2021, no, when we were beginning our 500 years of Christianity in the Philippines, celebration of our 500 years, he said something very beautiful. Sabi ni Pope Francis dito is, don't forget this. Those who love go out of themselves. Love always offers itself, gives itself,
and expands itself. No? Bakit? Nagsimula ang Kristyanismo dito sa ating bansa dahil sa pag-ibig, no? Nang dahil sa pag-ibig, ang mga misyonero pumunta sa napakalayong lugar at nakarating dito sa Pilipinas nang dahil sa pag-ibig. At ang hamon ni Pope Francis, tayo naman mga Pilipino na nakinabang, lumaki, lumago sa pangangaral ng mga misyonerong ito, tayo rin naman mismo ay lumabas. Tayo rin mismo ay mag-extend ng ating sarili nang dahil din sa pag-ibig. You know? Pope Francis, no, in a very simple way, he always brings us to what is essential. And what is this? Love. No? Nang dahil sa pag-ibig nagsimula ang simbahan, at nang dahil sa pag-ibig magpapatuloy ang simbahan, at nang dahil sa pag-ibig lalago ang simbahan hanggang matupad ang dahilan kung bakit merong pag-ibig. No? Alam po ninyo, when I was in the first biblical passage that I memorized when I was young, no? Natuto po ako mag-memorize ng biblical passage, hindi sa mga Katoliko. No, unfortunately, tayo mga Katoliko, hindi tayo mahilig sa mag-memorize ng verse, chapter, blah, 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 blah. No? And even tayong mga Katoliko mismo, hindi tayo masyado nagbabasa ng Bible natin, unfortunately. No? So, if you have time, no, try to read also our own Bibles. No? Nakalagay doon, isa sa mga natutunan ko is sa mga Baptist pa. No? Because when I was young, during summer, kaysa naman sa kung ano lang ginagawa namin dalawang magkapatid, yung parents namin sinasabi, pumunta kayo doon sa may Bible school, Sunday school, no? At magpaturo kayo doon kay pastor ng ano. And nakakatuwa nga dahil I never really thought of becoming a priest, no? Yung may nagsabi sa akin when I was in elementary, no? Kenneth, magpastor ka kaya? Yun yung pastor na, no? Of course, when I was in elementary, wala naman akong alam sa mga bagay na ganyan, no? So, bakit? Dahil I was one of the honor students ng Sunday school namin. Simple lang naman paano ako naging honor student eh. Nakapag-memorize ako ng 10 scripture passages throughout the whole summer. No? Pag nakapag-memorize ka ng 10, honor student ka. Nakamemorize ako ng 10. Pero alam naman natin, di ba? Sa school, sa dinami-dami ng minemorize mo, iisilan lang ang natitirang naaalala mo. No? At ang naalala ko, isa lang din until now. No? And what is that? John 3:16. I'm sure alam nyo rin yan. No? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, so that whoever believes in Him may not perish but may have eternal life. I tell you, yung isang verse nang yan, summarizes the whole theology. It summarizes the whole scriptures. It summarizes the whole of our Christian life. At ang patunay ko dyan, during our comprehensive exam. Bakit? Dahil after studying 5 years of theology in San Carlos Seminary, mayroon kaming comprehensive exam. Diyos ko po, pagkakapal-kapal ng aming reviewer. And during that time, kalalabas lang ng Catechism of the Catholic Church. Kaya we were also required to read the Catechism of the Catholic Church page by page. Hindi lang read, to also study it also. No? Kaya talaga nga namang hirap na hirap kami. And then I'll never forget, nasa harapan, mga doktor ng teolohiya, sa harapan namin magtatanong. And I'll never forget the question of one of my professors. Obispo na siya ngayon, Bishop Milo Vergara. I'm sure nakalimutan niya, but I'll never forget my experience with him. Sabi niya, Kenneth, ilang taon ka nag-aaral dito sa Carlos? Bishop, 9 years po in total. Ilang years sa theology? 5 years po. Okay, 5 years. Okay, sa pag-aaral mo ng ng theology, 5 years. Lahat ng natutunan mo, i-summarize mo in one word, one sentence. No? Nainis ako, bakit? Diyos ko po, sa dinami-dami ng minemorize ko, pinag-aralan ko, ipapasummarize lang ng one sentence. No? Buti na lang bumaba ang Espiritu Santo sa akin at naalala ko yung pinamemorize sa akin ng pastor nung ako ay elementarya pa lang. John 3:16. At talaga nagulat siya. No? Sabi ko kay Bishop, kay Father noon, no? Sabi ko, Father Milo, no?
I think you can summarize the whole of theology in just one sentence. What is that sentence? Then I started saying, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son so that whoever believes, etc., etc. And of course, explain ko din that later kung bakit. And I was very happy because I actually got a very high grade. No? Ganun ba dating? Why? Because doon naman kasi nakaugat, for God so loved the world. No? I tell you, once na mawala ang pagmamahal sa buhay natin, nakakalimutan natin kung bakit tayo andirito. No? You know, when we reflect, no, these coming days we are going to reflect on the passion of Jesus Christ. And yes, parang ang hirap isipin na si Kristo, aangkinin niya at tatanggapin niya lahat ng mga paghihirap na yon. Bakit? Simple lang naman, dahil mahal niya tayo. No? Those who love go out of themselves. Because love always offers itself, gives itself, and expends itself. No? Yung tipo bang lahat ibibigay mo ng dahil sa pag-ibig, kahit ay iyong buhay, kahit ang iyong sarili. No? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, so that whoever believes in Him may not perish but may have eternal life. Father, bakit ginawa ito ng Diyos? No? It's because we lack love. No? Alam nyo, isa yun sa mga napakahirap tanggapin sa buhay. No? Yung mga taong ang hirap mahalin, sila ang kinakailangang mahalin. No? No? Just imagine, if you encounter people who are so difficult to love, usually, di ba, ang tendency natin, ay, naku, never mind, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ang hirap mahalin eh. But the truth here is this, yung mga taong mahirap mahalin, sila ang kinakailangang mahalin. No? Sila ang kinakailangang mahalin. Kaya nga, sometimes, somebody told me, Father, I want to follow Jesus. Okay, follow Jesus. No? But how do we follow Jesus? No? How do we follow Jesus? No? The greatest trial in following Jesus, when you can love Judas. I assure you, si Jesus, mahal niya si Mama Mary. Wala, no question about that. Jesus loves His mother. Kaya ako, Father, mahal ko rin si Mama Mary. No? Dahil mahal na mahal ni Jesus si Mama Mary, kaya ako mama's boy din as far as my faith is concerned. Dahil si Jesus, mahal niya si Mama Mary. Siguro kung medyo tumanda rin si Joseph, mahal, talaga makikita rin kamahalan ni Jesus Christ kay Joseph, etc., etc. No problem with that. Pero yung malinaw na sukatan ng pagmamahal ni Jesus, at kung talagang ganap at buo ang pagmamahal mo, pagsunod mo kay Jesus, kung kaya mo ring mahalin si Judas. No? Kung kaya mo ring mahalin si Judas. Alam po ninyo, Father, si Judas yan, Diyos ko po, nang dahil sa kanya, kaya ganyan nangyari kay Jesus Christ. But I tell you, buti na lang nagtraidor si Judas. No? Yun yung isa sa mga misteryo ng pananampalataya natin, tinatawag nating Felix culpa. Oh, happy fault. And mind you, every year, kumakanta tayo at kinakanta natin yung Felix culpa na yan. Kailan natin kinakanta yan? During the Exultet. Sa Easter Vigil. No, sabagay, napakahaba kasi ng lyrics noon. So, pero bahagi ng lyrics doon, Felix culpa, oh happy fault. Buti na lang nagkasala si Adan at saka si Eva dahil kung hindi sila nagkasala, hindi isisilang si Jesus sa mundong ibabaw. Hindi siya magiging katulad natin na tao. Kaya buti na lang nagkasala si Adan at saka si Eva. Well, don't forget, buti na lang tininaydor ni Judas si Jesus. Buti na lang ikinatuwa ni Pedro si Jesus.
Pero mind you, Father, sinasabi mo, buti na lang gagawa na lang tayo ng kalokohan. No, I'm not telling that. Because mind you, buti na lang, nagkasala sila, pero buti na lang din, hindi naman nagtatapos. Buti na lang din, hindi doon nagtapos ang kwento nila, except kay Judas. No? Why? Dahil in the end, Judas was not able to bear the sense of guilt that he has done, that he ended up feeling hopeless at nagpatiwakal. No? Pero I tell you, alam niyo si Judas din mismo, no? Ako, isa sa mga tinatanong ko, and mind you, this is something controversial. Bakit pumunta si Jesus sa, he went down to hell on the 3 days? No? No. Sinasabi ng ibang tao, Father, yung namatay si Jesus Christ bago siya muling nabuhay after 3 days, no, pumunta siya doon sa, maraming kasing translation yan kung you went down to hell, to the dead, etc., etc. Bakit siya pumunta doon? Father, dahil kinakailangan niyang ipalaganap ang mabuting balita. He needs to proclaim the good news even to those people who went before him and have died before him. So, para ma-proclaim din ang good news sa kanila. Wala namang problema dyan. No? Pero a more radical way of reading it, and a good number of other Christians are following this, pumunta siya doon. Bakit? Dahil kay Judas. No? Pinuntahan niya si Judas. Father, sigurado ka dyan? Hindi tayo sigurado dyan. No? Pero anong kasiguraduhan natin na gagawin at gagawin ni Jesus Christ yan? No? First, when God calls people to Himself, He never makes a mistake. No? Pag tinawag ng Diyos ang isang tao sa kanyang buhay, hindi siya nagkakamali. Nagkakamali yung tao, pero yung desisyon niyang imbitahan itong taong ito sa buhay bilang kanyang disipulo, hindi siya nagkakamali. No? And secondly, no? So even kay Judas, hindi nagkamali. No? Secondly, yung kay Judas, he still has a part in the church. No? Meron pa rin siyang bahagi sa buhay ng ating pananampalataya. When I was nag-pilgrimage kami sa Holy Land, of course, meron kaming mga simbahang dinalaw. And a good number of the churches that we visited in Egypt, no? Si Judas figures very well there. No? At isa sa mga mapapansin nyo, di ba dati kasi, ang pillars of the church, 12 yan. No? Di ba may mga pillars of the church, and they always symbolize the 12 apostles. No? Mapapansin ninyo, sa pag dumadalo kayo sa mga ibang mga simbahan doon, pare-pareho yung mga pillars, 11. Kalimitan, marble yan. Pero yung ikahuli, 13, itim. Itim. Sasabihin nyo siguro, Father, ano nangyari dito? Bakit kapare-pareho ang itsura, pare-pareho ang itsura, pare-pareho ang itsura? Pagdating doon sa isa, no? Pagdating doon sa isa, bakit naubusan ba sila ng supply? No? Naubusan ng supply at nag-ibang itsura? Hindi. Sinadya yan. No? Why? Because that pillar talks about Judas. No? Talks about Judas. Kahit ganyan ang kaniyang kamali ang nagawa, naging bahagi siya ng kwento at kaganapan ng ating pananampalataya. Alam niyo, after Jesus Christ rose from the dead, kung pagninilayan po ninyo mga readings nung mga araw na yon, ang mapapansin ninyo is ganito. Lahat ng mga post-resurrection narratives that we call them, it's all about Jesus going to His apostles and inviting them again. Laging ganun. Yung post-resurrection narratives, nabuhay na muli si Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Pinupuntahan niya uli yung mga disipulo niya, saan sa'yo napuntahan? Nagsiwata kayo. No? So, anong ginagawa niya? Tinatawag niya uli. No? Why?
Because He doesn't want them to be lost from Him. Kaya si Kristo, nahirapan siyang mahalin ang mga disipulo niya. Pero, minahal niya pa rin. No? Because each and every one of us, bawat isa sa atin, may mga crack, may kapinsalaan, may kapintasan, may kamalian, no? May kapalpakan, no? You know, the Canadian singer Leonard Cohen said something very beautiful in one of the lyrics of his song. Sabi niya, "There is a crack in everything, and that's how the light gets in." Napakaganda, no? Lahat ng bagay may crack, no? Pero maganda diyan, that's how the light gets in, no? Diyan tayo pinapanibago ng pagmamahal, no? Dahil sa mga kamalian natin, no? Nakikita natin na katanggap-tanggap pa rin tayo, no? That's why we need to have a change of mindset, a change of thinking. That's what metanoia is all about. That's what conversion is all about, no? Sinasabi natin, Father, conversion is the change of heart. No problem with that. But mind you, in Old Testament theology, the mind and the heart are not two separate things. Konektado ang pag-iisip at yung puso. Ngayon lang naman yan parang medyo separate, di ba? Ng tipo bang, Father, bakit ganyan? Sinasabi ng puso ko, mahalin ko itong taong ito, pero sinasabi ng utak ko, iwanan mo na yan. No? May nagtutunggali yung ating pag-iisip at ang ating nararamdaman. No? Anong susundin ko, Father? Susundin ko ba ang pag-iisip ko o susundin ko ang puso ko? No? That's a very Western way of thinking. Eastern way of thinking. No? And, you know, sometimes I think that Filipinos are very Westernized. No? Eastern ways of thinking, walang pagkakahiwalay yan. That's why, in scriptures, we hear that the heart thinks and the mind feels. No? Or as one very famous philosopher says, no, the heart has its reason, that reason sometimes cannot understand. No? Nag-iisip din ang puso, no? So, conversion is a change of mind. Kinakailangan nating baguhin sometimes ang ating pag-iisip at pananaw, no? Bakit? Dahil pag hindi natin binabago ang ating pag-iisip at pananaw, walang mangyayari sa atin, no? For example, no? Ang isang tao na kahit na pagsabihan siya ng marami mga tao, brother, itigil mo na yung pag-inom mo, alcoholic ka na, no? Pero kung itong taong itong umiinom, sa kanyang pag-iisip, hindi naman, no? Konti lang, no? Konti lang, no? Moderate, he can manage, hindi niya babaguhin yung bagay na yon, no? Yan ang problema kasi pag minsan, di ba, pag minsan sa mag-asawa, no? Yung misis magrereklamo sa asawa sa pag-iinom, no? Pagkatapos yung asawa naman, yung mister, nagrereklamo sa misis dahil dada ng dada. Ay nako, I tell you, walang patutunguhan yan. Bakit? Sasabihin, ikaw kasi lagi umiinom. Bakit ako umiinom? Kasi ikaw kasi lagi dada ng dada. Kaya pumupunta na ako sa mga kabarkada ko, nagiinuman na lang kami. Ay, kaganyan. Walang, parang cycle yan, no? Pero, ang problema ganito, si mister, iniisip niya ang problema na kay misis. Si misis, iniisip niya ang problema na kay mister. Walang mangyayari dyan. Kung hindi mo nakikita na meron kang kinalaman kung bakit yung mister mo ganyan ang ginagawa o kung bakit ang misis mo ganyan ginagawa. Hindi mo mababago siya, you start with yourself. No, you start with yourself. No? That's why in the church, sometimes we need to have a radical way of thinking also. Bakit? Dahil pag minsan, sino ang nagiging sagabal sa paglago ng simbahan? Tayo rin mismo. Tayo rin mismo. Bakit? Because sometimes we intentionally become a hindrance for other people to involve themselves in the life of the church. A few weeks ago,
napuntahan ko yung pumunta ako ng Balanga, Bataan, Diocese of Balanga sa may Morong, dahil yung isang paring kaibigan ko, may clergy retreat sila, so they need a replacement priest. So okay, sabi ko naman, wala pa naman akong ganong ginagawa, tutulong ako dyan sa inyo. And one of the nice things that happened is this. One time, mga certain members of the community nagkaya ang pumunta ng beach. Doon na lang daw kami mag-dinner sa Dalampasigan. Okay, medyo romantic. Okay, no problem with that. While we were there in the beach, merong isang matandang lalaki, hindi naman ganun katanda, mga siguro 50s or 60s already, na nag-greet sa akin, Father, kamusta kayo? Ganyan, ganyan, ganyan. Ito okay naman, nag-enjoy naman ako dito sa parokya ninyo, blah, 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 blah. No? Pagkatapos, may bumulong sa akin, Father, yung lalaking yan, matagal nang hindi nagsisimba. No? So habang doon siya, tinanong ko, matagal ka na daw hindi nagsisimba. Father, ganito, 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 etc., etc., etc. No? So, sabi ko, sige, bukas magbimisa ako. Kita tayo. Father! Hindi, seryoso ako. Magpakita ka sa simbahan. Father, kinakailangan ko muna talagang magkumpisa sa dinami-dami ng kasalanan ko. No problem. Bago magmisa, mangumpisa ka muna sa akin. No? You know what happened? Pumunta nga siya the following day. Pumunta siya the following day, nangumpisal, and then after mangumpisal, nagsimba, of course. At ang maganda dito, no? Hindi lang siya yung mga sumunod na araw, nagsimba na rin. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman requirement na everyday magmisa ka. At least Sunday man lang. Pero ang ginawa niya, sumunod. Ayaw ko lang ngayon. No? Pero talagang sunod-sunod na araw, nagsimba. Itong naganda dito. Itong lalaking ito, ang asawa niya, active sa simbahan. Active sa simbahan, no? At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, laging kinukulit ang kanyang mister, no? Na magsimba. Pero hindi. You get the idea? No? Sometimes, yung pamamaraan natin para imbitahan sila sa buhay natin, ang nagiging sagabal. No? We have the good intention, but we don't have the right means in order to invite them, no, in our life. No? Kaya kinakailangan we need to have a change of mindset. Bakit? Dahil with a change of mindset, matatagpuan din natin ibang pamamaraan para mahikayat sila na makiisa sa buhay natin. And you know, very simple lang naman yan eh. Sometimes maging friendly ka lang. Ngumiti ka lang ng kaunti. May imbitahan at may engganyo mo na sila. No? May imbitahan at may engganyo mo na sila. No? Ang problema kasi dyan, pag pinagdinindikan, sabi ko nga, lahat naman tayo, may mga panahon para maging aktibo sa simbahan. Kahit naman yung mga bata, ganyan eh. No? I was involved sa youth dati dito sa diocese. At tanggap ko, na pag medyo bata-bata pa yan, active sa simbahan. Pero darating ang punto na lalayo sila sa simbahan. Lalayo sila sa simbahan, bakit? Kinakailangan na kasi na magtrabaho. Kinakailangan na pumunta ng college at usually nasa Manila yan. So hindi na sila makipag-participate dito sa buhay natin, etc. Malalayo yan. Pero maganda dito, pag yung foundation na ilatag mo na, later on, babalik din yan sila. Meron tayong tinatawag sa psychology na good enough parent. Good enough parent. Ano ibig sabihin ng good enough parent? Hindi mo kinakailangan maging perfect parent. And sometimes, pag ikaw ay perfect parent, nagiging imperfect ang anak mo. Dahil perfect ka kasi. No? Kaya sabi ng psychologist, don't be perfect. Don't try to be perfect. Just try to be good enough. Kaya ang tawag dyan, good enough parenting. Ano itong good enough parenting? Actually, matatagpuan natin yan sa Bible. Sa parable of the prodigal son. Isa sa mga tanong ko sa sarili ko, bakit gano'n naman yung tatay ng alibughang anak? Alam ng tatay na pag binigay niya yung pera niya, share ng kayamanan, ilulustay niya yan. Pero ang ginawa ng tatay, pinabayaan. Alam naman ng tatay na pag binigay niya at pinayagan niyang umalis itong anak niya, nako, talaga nga naman kung saan-saan magpupunta yan at kung ano naman gagawin lang yan. Pero, anong ginawa ng tatay? Pinabayaan lang. Medyo mapabaya yung tatay na yon. And to make it worse,
Pinuntahan, hinabol ba ng tatay yung kanyang anak? Hindi. Andoon lang yung tatay sa bahay nila. Naghihintay, pero andoon lang din. That's good enough parenting. Sabi sa psychology daw, no? Sabi sa psychology, lahat tayo daraan sa punto na magiging rebelde. Magre-rebelde at magre-rebelde yan. Pero ang tanong lang dyan, ganito. Kailan mo sila gusto magrebelde? Pag bata sila o pag lumaki na? No? Because I tell you, mas mahirap pag magrebelde yan pag lumaki na. Usually, ang mga bata daw, na talagang yung perfect child. Perfect child niya tipo bang pag sinabi mo, huwag ka magsasalita, hindi magsasalita yan. O diyan ka lang, hindi talaga alis yan dyan. O gawin mo to, gagawin niya talaga yan. No? Perfect child, excellent, talented, etc., etc. There comes a point, no, na magre-rebelde yan. Once na makakalas yan sa'yo, magre-rebelde at magre-rebelde yan. No? Kaya nga sabi nga, habang bata pa lang yan, pabayaan mo. Father, gumagawa na ng kalokohan, mali. Okay, hanggat hindi pa naman namamatay. No? Hanggat hindi pa namamatay. No? Pero ang maganda dito is this. Sabi ng good, masyadong pabaya ata. The pointer is this. Pag naranasan niya na gumawa na siya ng kamalian, na napakaraming kamalian, pero, tinatanggap at minamahal mo siya bilang magulang, yan ang magpapabago sa kanya. No? Yan ang magpapabago sa kanya. Bakit? Dahil malalaman ng anak na kahit anong kasalanan ang gagawin niya, mahal siya ng kanyang magulang, hindi dahil sa accomplishment, hindi dahil sa sumusunod siya, hindi dahil sa ginagawa niya ito, ginagawa na etc., kundi dahil mahal siya ng kanyang magulang. All because of love. No? At yun ang kinakailangan daw ng bata na maranasan habang siya'y bata pa. No? Why am I saying this? Because in the church, no, sa simbahan natin, marami din tayo mga kapalkapan at kamali ang ginagawa. No? Sometimes we look for the saint, the perfect one already. No? Ngayon, siguro dala na rin ang pagtanda ko na, I tend to be moderate na sa mga ganyang bagay. No? Yung tipo bang, ginawa niya yan, okay, sige. No? Tanggapin mo pa rin, mahalin mo pa rin. No? Ano naman kalokohan pinagagawa niyan? Ako, nagkakagulo tayo dito, ganyan talaga yan. Sige, mahalin mo pa rin, tanggapin mo pa rin. No? Because you see, that's how God changes us and transforms us. No? The God that we believe in is not a perfect God. It's a good enough God. No? And by that I mean a God who loves us so much that He wants us to know how much He loves us by allowing us to sometimes do the most stupid things and mistakes in life. No? Now, just concrete example, no? Pag minsan nagagalit ako kay Lord. Bakit? Dahil pag minsan pinagninilayan ko, Lord, ano ba talagang gusto mo sa akin? Ano bang plano mo talaga sa akin? Gusto ko lang naman, Lord, na sumunod sa iyo. Pero pag minsan hindi ko malaman kung saan mo ko dadalhin, no? Alam niyo naman siguro ang kwento ng buhay ko, no? I belong to the diocese, pagkatapos sumama ako sa isang religious congregation, Adorno Fathers. And I stayed with them for 3 years. When I decided to join them, pinagdasalan ko yan, pinagnilayan ko talaga, etc., etc. Lord, ano ba talagang plano mo sa akin? Nandito na ako sa diocese, masaya na ako, tapos magsisimula na nga dyan sa Bethel, no? Plano ko naman, after 50 years, mag-hermit na ako, etc., etc. Malinaw naman yan, etc., etc. Pagkatapos ngayon, gagawin mo, parang ilalayo mo naman ako sa kung saan pupunta. No? And then, mind you, it was quite difficult for me. I'm not trying to escape anything, etc. Talaga nga naman dumaan ako sa pagiging aspirant, postulant, novice, mga usual na ginagawa. Yung isang taga-Palawig na nag-apply doon sa Adorno Fathers, hindi makapaniwala. Bakit? Dahil naghuhugas ako ng plato kasama ng mga seminarista.
Father, naghuhugas ka ng plato. Oo naman, marunong ako maghugas ng plato. Kung plato lang naman maghugas, madali lang yan, no? But they cannot imagine that a priest is doing something na ginagawa ng seminarista. Okay lang yan, no problem. Kung yan talagang gusto ni Lord, so be it. And then after I professed sa congregation ng Adorno Fathers, ayun, iba na naman sinasabi ni Lord. No? That's why I decided to go back here. No? And then sabi ko, Lord, ano ba talagang plano mo talaga sa akin? Aalisin mo ako, pababalikan mo rin dito. Kaya before I decided to go back here, tinanong ko si Bishop, kinausap ko muna si Bishop, Bishop, bakit ba ganyan si Lord? No? Eh kung dito rin naman pala ako babagsek, no? Eh bakit pa niya ako pinaalis? No? And you know, Bishop said something very nice. Sabi niya, you know, Kenneth, ganyan talagang buhay sometimes natin. No? If you follow the spiritual life, sometimes si Lord, aalisin ka. Gusto ka naman talaga niya dyan, pero aalisin ka. Bakit? Nang sa gayon sa pagbalik mo, iba ng tingin mo sa mga bagay-bagay. No? Iba ng tingin mo. No? And totoo din naman, di ba? No? Sometimes God take things away from us. Not because He doesn't want us to have them, but so that once we get them back again, we see how precious this thing is to us. No? Iba ng tingin natin. Iba na yung pangangalaga natin sa bagay na ito. No? That's why God allows us to live, so to speak. No? So that, you know, we can find the value of what we have lost. No? Totoo naman talaga siguro na natutunan ko nung high school. If it's meant for you, pakawalan mo. At babalik din. Pag babalik yan sa iyo, talaga dapat sa iyo yan. Pag hindi bumalik sa iyo, hindi talaga dapat sa iyo. No? And I guess, you know, God is like that to us sometimes. No? God allows us to find distance from God. Hindi dahil sa hindi niya tayo mahal, kundi dahil sa gusto niya tating matagpuan ang daan natin pabalik sa Kanya. And this Lenten season is exactly that. An opportunity for us to go back to Him. No? The church is a large tent at lahat tayo ay merong lugar para makita natin ang kabuluhan ng ating buhay sa ating simbahan, sa ating pamilya, sa ating kapatiran. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.